sa totoo. Hindi lahat ng pag-ibig destined. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. At handa akong tanggapin ang titulong World's Biggest Fool. Yung iba, meet and greet lang. Basta palagi mo lang itong tatandaan. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit na alam ko na ito'y bawal. Hindi lahat ng relasyon built to last. Yung iba, build lang. Hindi ko ang nanay ko! Impostor ka! Impostor ka! Lumayo ka sa akin! Dito tayo sa ang totoo. radyodrama ng buhay sa paglalahad ni Lourdes de Veira. Tayo ay dumadaan lamang. Sa mundong ito, we have to make the most out of it. Dapat mabuhay tayo ng ganap at dapat namnamin ang sari-sari mga kulay ng buhay. Ito may mahapdi o masaya. Namnamin ang bawat oras, bawat minuto, bawat segundo. At lalong-lalo na, namnamin ang bawat pagkakataon na kapiling natin ng mga mahal natin sa buhay. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. With catch-up episodes tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. May mga bagay na meant to be. Mayroon ding meant to end. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan at pagtatalo, laging tanungin ang sarili. Sulit ba ito ang ganitong pagtatalo sa malaking perspektiba na hindi habang buhay ay naririyan sila? Sana Lord, sa Radyo 5, True FM. I realized I was longing for love. Na gusto kong maranasan na mahalin ng iba. I want to have my own family na punong-puno ng pagmamahalan. You know what, Laura? Success in career is useless kung wala namang taong nagmamahal sa'yo ng totoo. Huwag ka mag-alala, Milan. For sure may magmamahal sa'yo. Hindi mo lang alam. Sana nga, Laura. Sana dumating ang taong yun. At kapag dumating siya, doon ko palang masasabi na kumpleto na ako. Laura? What do you think of me? Gwapo ka. Matalino. Mabait. Am I a husband material? Oo naman. Dahil ikaw yung tipo ng tao na responsable. Hindi mahirap mahalin. So, you think I'm worthy to become your husband in the future? Kung tutuusin, napakagandang subject ng math. Kung tatanungin mo yung mga superhenyong nabiyayaan ng kakaibang kakayahan na umunawa sa mga ugnayan o galaw ng mga numero, lalo na sa mga mas matataas na antas ng mathematics, kung saan ang mga numero daw ay para mga nota na ng musika ang tingin nila. Kumukonekta raw ito sa mas mataas na taginting ng kalawakan. Kung yung mga ordinaryong utak lang natin ay kumakalkula lang ng sukli sa jeep na binabayad, ang mga quantum physicists ay may halos mystical lang koneksyon sa mga numero. Pero bakit nga ba tayo takot sa math? Lalo na pag mas dumadami na ang mga letra at linya. At kung ano pa mga simbolo, dagdag pa sa mga numero. Dahil ba ang math ay isang siyensyang tiyak at hindi maaring daanin sa boladas ng pilosopong estudyante. Mga kapatid, sa kwento po natin ngayon, ang kwento ng dalagang si Laura na taga Quezon City. Etong si Laura ay makakahanap ng bagong inspirasyon sa kanyang bagong guro. Kung ano ito, at sino siya at anong maging papel niya sa buhay ni Laura, sa oras po na 10:21, alamin na po natin at simulan ang kwento natin ngayon na pinamagatang Higher Education. Laura! Ay, ang saya! Magkaklase ulit tayo! Wow! Bumagsak rin pala sa algebra ni Professor Garin. Correct. Wala kasi ako naintindihan sa mga tinuro ng matandang yun eh. Kaloka.
Naku, wag sana siyang professor natin ngayon, no? Ay naku, huwag kang mag-alala. Hindi si Garin ang prof natin ngayon. Talaga? Alam mo na ba kung sinong magiging professor natin sa algebra? Wait, tingnan ko sa listahan ko Ako to kanina sa register. Akala ko kasi si Garin na naman ang prof natin. Mag-shift sana ako. So, sino nga? Milan De Vos. Milan? Kapangalan pala siya ng lolo ko. Hulaan ko yung itsura niyan. Matanda, panot, tapos pandak, mataba. Sa sobrang laki ng tiyan, halos bubukas na ang mga butones ng suot niyang polo. Tapos nakasuot siya ng salamin na kay kapal-kapal ng grado. Ano, Laura? Gustahan tayo. Yan ang itsura ng Milan De Vos na yan. Ay, alam mo, yun din yung nasa isip ko, friend Well, what do we expect? Obviously, kaya sila naging instructors ng algebra dahil mga nerds sila. Pero alam mo, Emily, mas masahol pa yung naiisip kong itsura ni Milan De Vos. Yung kalbo, payat na payat, parang bangkay. Tapos, nagsisilak yan ng mga eye bags. Tapos parang si Voldemort ang ilong. Parang si Garin lang. Good morning, class. Ikaw. I'm Milan De Vos, PhD, Associate Professor, and I will be your instructor in algebra for the entire semester. Oh my God! Laura! Ang gwapo pala ng magiging instructor natin sa algebra. Tingnan mo! Oo nga. Mali tayo ng akala sa itsura niya. Naku, friend. Kung ganito kagwapo ang instructor ko, naka. Promise, hindi na ako absent pa sa klase ko. Grabe, Emily. Hindi ako makamove on dun sa instructor natin sa algebra. Naku, grabe, sa kagapuan. Diyos ko, para bang nung nagsabog ng kagapuan ng Diyos Diyos ko, nasalo niyang lahat. Correct ka dyan, sis. Tingin ko nga kamukha niya si David Beckham. Ay, hindi. Mas gwapo pa pala si Sir Milan kaysa kay Beckham. At saka, bakat na bakat ang muscles at abs ni Sir dun sa suot-suot niyang white-fitted long sleeve polo. Diyos ko. Tapos yung mga mata niyo, at yung mga dimples, grabe. Kinikilig talaga ako kapag naaalala ko yun. Tapos ang lakas talaga ng sex appeal ni Sir. Kaya nga, kapag ibabase ko siya sa charap meter ko, nandun si Sir Milan sa pinakaduktok. Grabe, Emily. Crush na crush ko na siya. Ay, naku rin, friend. Hi, Miss Tesoro, Miss Gonzales. Can I join you? Sir Milan, sure. Maupo po kayo. Thank you. Sir, bakit wala po kayong kasamang mga co-instructors ninyo? Well, this is my first time na magturo sa university nyo. Siyempre, hindi ko pa sila gaanong ka-close. Okay lang ba sa inyo na sumabay ako sa inyo ngayon? Ay, naku naman, sir. Kayo po ang instructor namin sa algebra. Oo naman. Anyway, naging instructor nyo pala si Professor Garin. Opo, sir. Pero pareho na kami binagsak ni Emily. Kasi naman po, sir, ang hirap-hirap naman ng algebra. Well, maraming ang nagsasabi na mahirap ang mathematics. Pero ang totoo, humihirap ang isang subject kung iniisip nyo agad na mahirap. Tanggalin nyo sa isipan nyo na mahirap ang algebra. At papasa kayo. Sir, ipapasa nyo ba kami ni Emily sa algebra? Kung mag-aaral kayong mabuti, talagang ipapasa ko kayo. By the way, in case na nahihirapan kayo sa computations, don't hesitate to approach me. And I guarantee you, hindi ko kayo pahihirapan sa subject ko. Obvious ba? Na love at first sight si Laura sa kanyang half Pinoy, half Belgian na college instructor sa algebra na nagngangalang Milan, kahit half Belgian. Oo, Belgian, full Belgian, si Jean-Claude Van Damme. Opo, may... Simula nun ay hindi na nilisan ng gwapong guro
ang kanyang isipan. At kahit nahirap sa algebra dati, ay pinagtsagaan ni Laura at nagsipag. Huwag lang mapahiya sa kanyang bagong crush na bagong teacher. Pero hanggang saan kaya mararating ang pagkahumaling nitong si Laura kay Sir Milan, PhD. Sa oras na 10:27 mga kapatid, welcome po sa isa na namang edisyon ng inyong bagong kinagigiliwan mula alas 10 hanggang pananghalian mga kapatid. Ang kauna-unang radio drama program dito po sa Radyo 5. Ito po ang programang Sana Lourd. Opo, ako po ang iyong lingkod. Ako po si Lourdes Vera. Simpleng tagapagdaloy lamang ng tunay na bida sa programang ito. At yan po ang ating mga dulang pang radyo. Araw-araw laging bago po ang kwento. Iba-iba po mga kapatid. Ang emosyon na dinudot-dot po sa inyo ng mga kwento po dito. May magpapaiyak, may magpapakilig, may magpapatawa. Minsan may mananakot, lalo na kapag Biyernes. Minsan, sabi niya sa akin, sandali lang. Sandali lang at babalik po tayo sa ating kwento mga kapatid. Ayan po. Mga dulang pangradyo na hindi lamang po ginawa para sa mata, para sa tenga, kundi mapapanood nyo rin po pag kayo po ay pumunta sa aming Facebook page. Ang gagaling po ng mga voice actors po talaga natin. At makikita po ninyo, talagang kailangan tanggalin ang voice doon sa voice actors. Kasi buong katawan po nila mga kapatid ang talagang umaarte. Para sa boses lamang, kailangan pilipitin nila o pumose sila para makuha yung tamang emosyon. So, palakpakan po natin in advance ang mga voice actors po natin. Alright. Sa pagbabalik po sa ating kwento. Dahil sa kanyang bagong Filipino-Belgian na algebra teacher na nagngangalang Milan. Kung bakit Milan ang pangalan ng isang half-Belgian, huwag niyo na po akong tanungin. Ayoko, Daddy. Nagbago ang pananaw ni Laura hindi lamang sa subject na algebra na dating hate na hate niya, kundi na rin pati ang kanyang kaugalian. Bakit po? Sa pag-aaral. Kung dati ipa-easy-easy lang itong si Laura, abay bigla siyang naging larawan ng isang huwaran, masinop at masigasig na mag-aaral. Yan ang pinakamasarap na naimbento sa Balatang. Ang Laura version 2.0 manoy ay ikinagulat ng lahat, lalong-lalo na ng kanyang pamilya, na hindi sanay na makita siyang subsob sa mga aklat na tadtad na mga numero. Pero alam din kaya nila na lahat ng iyon, lahat ng pagsisipag ni Laura ay bunsod lamang ng isang simpleng equation sa imahinasyon ng dalaga. Imagination niyo lang yan. May pag-asa kayang mapatunayan ang kalkulasyon na Laura plus Milan equals pag-ibig raised to the nth power. Simulan na po natin at ituloy mga kapatid. Ang kwento natin ngayon na pinamagatang Higher Education. Love problem? It's just a part of life. Oh my gosh! Totoo ba tong nakikita ko? Nag-aaral ka ng mga leksyon mo sa algebra? Nakakahiya naman kasi kung bumagsak pa ako sa second take ko. Tsaka ayoko mapahiya sa crush ko. Kaya matindi talaga ang pressure nito sa akin. Ay sus! Magtigil ka nga dyan. Kaya ka bumabagsak dahil sa mga crush-crush na yan eh. Teka. Sino ba yung sinasabi mong crush mo? Yung kilalang basketball player sa university ninyo na si Simon? Yun ba yun? O yung blonde na si Alexander na feeling pogi? Ay nako, basta secret ko. Sus pa secret ka pa dyan? Che! Anyway, alam mo na ba ang latest? Ano? Okupado na yung katabing bahay natin. At ito pa nga,
Lalaki yung kapitbahay natin. Tsaka ang hot niya. Sobra. Sa mukha tsaka sa six-pack abs pa lang. Umaapaw na ang charap meter. Tapos ang balita ko pa, Laura, college instructor daw yun sa university na pinapasukan mo. Ganun? Teka Amber, alam mo ba yung pangalan ng bago nating kapitbahay? Oo, Milan De Vos. Sir Milan? Oh, Miss Tesoro. Ikaw bang anak ni Emma? Opo, sir. Halika, tuloy po kayo sa loob. Maupo po kayo, sir. Thank you. Oh, Milan! Buti naman at napasyal ka. Meron kasi akong ibibigay para sa inyo. Eto. Bali ako nag-bake ng mga yan. Mahilig kasi ako sa mga sweets eh. Anyway, yung nasa kahon naman mango caramel cake. Uy! Maraming salamat ha, Milan. Ganito talaga ako sa mga bago kong kaibigan. Nagbe-bake talaga ako ng cakes and cookies para sa kanila. Siya nga pala, Emma. Isa sa mga estudyante ko si Laura sa algebra. Oh, talaga? Mabuti naman kung ganon. Turuan mong mabuti yan ha, para naman hindi na bumagsak. Easy go lucky kasi yung batang yan eh. Naman, nakakaya kay Sir Milan. Totoo naman. Huwag kang mag-alala, Emma. Ako ang bahala kay Laura. Siguradong may matututunan at papasa siya. Oh my gosh! Shirtless si Sir Milan habang nag-gardening sa pakuran niya. Grabe! Ang ganda talaga ng katawan niya. Ang titigas ng muscles. Para siyang modern day Adonis. Laura, ano ba itong nangyayari sa'yo? Pinagpapantasyan mo na naman yung professor mo. Kung sa bagay, lahat naman yata ng babae hindi may iwasang humanga sa kanya. Huli ka! Ay, ano ba yan? Ano ba, Amber? Nakamarinig ako ni Sir Milan. Oo, si Sir Milan pala yung sinisilip mo dyan sa butas ng bakod natin. Tabi nga dyan, sisilip din ako. Lala! Ang hot ni Sir Milan! Grabe, Laura. Kaya pala nanlalaki ang mga mata mo dyan dahil busog na busog sa pamboboso. Shh, tumahimik ka nga dyan. Umamin ka sa aking insan. In love ka kay Sir Milan? Tama ba ako? Oo na. In love nga ako kay Sir Milan. Kaya pwede ba tumahimik ka na nga dyan? Baka marinig na pa tayo. Okay. Tatahimik na ako. Pero Laura, sa palagay mo ba magugustuhan ka rin niya? Huwag kang masyadong umasa ha. Kasi yung mga katulad niyang hot din ang hanap. Sana magustuhan ni Sir Milan tong niluto kong chocolate pudding para sa kanya. Makapag-doorbell na nga. Hala, walang tumutunog. Sira yata tong doorbell ni Sir. Tao po! Tao po, Sir Milan! Sir Milan! Nandyan po ba kayo? Tao po! Mukhang walang tao. Pero hindi eh. Nakapark yung sasakyan niya. Ibig sabihin, hindi dito lang siya sa loob. Baka nasa likod bahay. Mapuntahan niya. Wala rin tao. Sandali. Umaandar yung exhaust fan sa banyo. Baka naman naliligo lang si Sir Milan. What if silipin ko kaya? Kaloka, Laura. Ano ba itong iniisip mo? Ay naku, kaalis na nga. Pero, masilip na nga. Sana lang hindi ako magkaroon ng kuliti sa gagawin ko.
pwede kong tungtungan para makasilip ako sa exhaust fan. Ayun, may bangko dun. Makuha nga. Ayan. Perfect! Makakit na nga. Ay, kaloka. Naliligo nga si Sir Milan. Ay, grabe. Ang laki ng muscle sa likod niya. Ang tambok pa ng... Oh my gosh! Gifted! Ay! Pusa lang pala. Diyos ko, grabe. No, doon naman ako. Makalis na nga dito bago pa ako abutan ni Sir Milan. Ay, ang sakit ng pit ko mukhang nabalian pa yata ako. Aray! Dahan-dahan lang kasi, Laura. Ano ba kasing nangyari sa'yo at nabalian ka pa ng balakang? Kasi nahulog ako sa hagdan. Ay, ganun ba? Butit, nandito pala ako kasi kung wala, walang aalala sa'yo pagpasok sa eskwela. Oo nga Romaine, salamat at inalalayan mo ko. Wala yun. Miss Tesoro? Mr. Casta? Oh, Miss Tesoro, ano nangyari sa'yo? Nahulog po ako sa hagdan dun sa bahay namin, sir. Ganun ba? Sir, mauna na po kami ni Laura. May pupuntahan pa po kami. Tara, Laura. Sandali, Romaine. Huwag mo naman akong hilahin. Magkita na lang tayo sa klase ko, Miss Tesoro. Bakit ba nagmamadali ka, Romaine? Kala mo kung sinong gwapo at matalino yung professor mo sa algebra? Bakit ba galit na galit ka kay Sir Milan? Ano pong ginawa niyang masama sa'yo? Basta. Naiinis ako sa lalaking yun. Hindi natin pag-usapan. Laura, pumunta tayo sa cafeteria. Pusa ako! Anak ng tipaklong naman talaga, oo. Tuloy pagkakataon, yung crush mong teacher, abay kapitbahay nyo pala. Opo, kapitbahay nyo pala. Hanap din ang kwento ni Laura, no? Parang rom-com lang na 20 iba't ibang scriptwriters ng isang komite ang nagsulat. Kaya parang hindi ka panipaniwala ang plot at conflict. At parang rom-com din na literal na mahuhulog ang bida habang binubosohan ng sir. At nung nahulog at narinig, nagpanggap na pusa para hindi mahuli. At parang tunay na rom-com, merong maingay at kikay na nakakatawang sidekick itong ating bida. Ang kaibahan lang at least ay hindi sila nag-away muna sa simula bago sila ma-inlove. Actually, nag-away sila nung simula pero nag-usap-usap din tapos hindi na sila nag-away pagtas nun. O nag-usap sila sa simula at nag-away-away at sa huli nag-away sila. Balik sa'yo, Lord. Opo. Ayan. Tama! Tama. Nako. Hanggang saan kaya aabot itong kabaliwan ni Laura? Sa oras pa na 10:41, ituloy na po natin ang ating tampok na kwento sa araw na ito, mga kapatid, na pinamagatang Higher Education. Okay, class, don't forget your assignments for our next meeting, ha? Late submissions will not be accepted, so let's call it a day. Yes po, sir. Wait, Miss Tesoro. You stay for a while because I have something to tell you. Ano po yun, sir? Hindi maganda yung resulta ng quiz mo kanina. What happened? Nahirapan ka ba dun sa tinuturo ko sa klase?
Opo, sir. Pasensya na po. Okay. Alin ba doon ang hindi mo maintindihan? Sir, halos lahat po Ibig sabihin pala hindi ako magaling magturo. Naku, sir. Magaling po kayo magturo. Slow learner lang po talaga ako. Pasensya na po kayo, sir, Well, gusto kong makasigurong makakapasa ka sa mga quiz at exams ko kaya nakapag-decide ako na bigyan ka ng libreng tutorial kapag walang pasok. Talaga po, sir? Total, magkapit-bahay naman tayo kaya pupuntahan kita palagi sa bahay nyo para turuan ka. Sige po, sir. Sige po. Mukhang gustong-gusto mo Siyempre naman po. Sino bang aayaw sa libreng tutorial ng pinakamagaling na professor sa buong university? Binola mo pa ako. So, reserve your weekends, Tutorial starts at 1 p.m. Hintayin mo ako, Grabe, Emily. Nakakaya talaga kanina. 0 na naman kasi ako dun sa quiz natin kay Sir Milan. Grabe, friend. Kung alam mo lang yung feeling na wala kang mairap na mukha sa crush mo. Ay naku, friend. Bawi ka na lang sa susunod. Pero, alam mo, Emily, on the other side mukhang nakabuti rin yung pagiging olats ko sa math. Bakit? Siyempre, dahil magkakaroon ako ng libreng tutorial sa kanya tuwing weekends. Wow! Iba din diba? tong friend ko Blessing disguise pala yung pagiging 0 mo sa quiz kanina. Ay naku, pero girl, nakakaingit ka kasi makakasama mo ng matagal si Sir Milan. Daya naman. Alam mo bang halos lahat yata ng babae dito sa university naghahangad na mapansin niya. Kaya ang swerte mo kasi napansin ka ni Sir Milan. Grabe, Emily. Naku, dream come true talaga to. Excited na tuloy akong mag-weekends Kaloka. Ano sabi nyo? Dream come true nyo na makasama ng matagal si Dr. DeVos? Grabe Oh, Romaine, ikaw pala. Kumusta na yung basketball match nyo? Panalo. Teka, mabalik tayo doon sa narinig ko kanina. Ang OA yung humanga sa lalaking yun. Asus, ang sabihin mo nagsiselos ka lang kay Dr. DeVos. Bakit naman ako magsiselo sa lalaking yun? Kasi nga crush mo si Laura. Kaso sorry ka na lang kasi 15 ka lang. Masyado ka pang bata para kay Laura. Teka, magkaliwanagan nga tayo. Ano bang meron sa lalaking yun at patay na patay kayong mga babae, ha? Di syempre, mas gwapo tsaka mas macho siya kesa sa'yo, no? Alam mo, bago ka pumorma kay Laura, magpalaki ka muna ng muscles mo tulad nung kay Sir Milan. Sa itsura mo kasi ngayon, parang kinulang ka sa vitamin C. Hoy, Laura, Amber. Alam nyo, babaero yung lalaking yun. Sigurado ako sasamantalayin niya lang ang paghangang binibigay niyo sa kanya. Tapos paglalaruan niya lang kayo at kapag nakuha niya na ang gusto niya sa inyo, sa kanya kayo iiwan. Maniwala kayo sa akin, Laura, Amber. Paaasahin lang kayo ng lalaking yun. Sus, paano mo naman nasabi yan, ha, Romaine? Dahil isa sa mga niloko ng lalaking yun ang ate ko. Nagulat ako doon. At nagulat din si Laura sa sumbong ni Romaine. Bakit nga ba Romaine ang pangalan ni Romaine? Siya ba'y pinangalan sa Lechugas? Bakit po? At bakit ayaw tumunog ng ating sound effects? Ayaw. Kaya mo na. At least nagkakaisa ang Pilipinas. Bagong Pilipinas. Okay. Nagulat si Laura sa sumbong ni Romaine pero hindi siya agad naniwala. At sa pag-imbestiga ni Laura, natagpuan niyang totoo nga raw na naging ex ni Milan ang ate ni Romaine. Iceberg kaya ang pangalan ng kapatid ni Romaine. Corny. Bukod pa ron, maraming babae pa raw ang nagdaan kay Sir Milan. At lahat yun
sumubra dahil daw sa sobrang chick boy nitong pretty boy na ito. Bakit nga naman hindi? Pretty boy ka na nga, henyo ka pa, may doctorate ka pa sa math. Aba, at parang medyas daw kung magpalit ng girlfriend itong kanyang Sir Milan. At hindi yon matanggap ni Laura. Hindi niya matanggap ng kanyang lalaking hinahangaan ng lubos. Nako, yung kanyang paghanga unti-unting napalitan ng alinlangan at ng kaba. Natakot siya na baka masama lang din ang pangalang Laura sa mahabang listahan ng mga biktima ni Sir Milan. Mapapalabang ka. Hindi mo basuka yun. Pero mga kapatid, sa tingin ninyo, pero napatunayan niya raw totoo kaya yung nasagap na pagmamarites o marites nitong si Laura, yung sinabi ni Roming, totoo kaya yun o naninira lang siya kasi may crush din siya kay Laura. At kung totoo man, may pag-asa bang magbago na parang bida sa romcom itong si Sir Milan niya? Sa oras pa na 10:48, mambibitin mo muna kami at mag-iwan sa inyo ng isang tanong. Kung ikaw ay magulang, ano ang gagawin mo sakali malaman mong ang anak mo ay nahuhumaling sa kanyang gwapo o magandang teacher? Yan na nga ba sinasabi ko? At anong gagawin mo para maiwasan yung sitwasyon? Kasi bawal yun. Correct! Bakit ba kumakaasa yung mga karakter sa kwentong to? Parang hindi nag-i-exist. Yung code of... Di pa nga to sa DepEd level pa sa mga eskwelahan mismo. Pare, masama daw tumatanggi sa grasya Bawal yung relasyon na yun. Opo, kahit anong gawin mong patambling-tambling, kahit ilang pana pa ang ipakita mo na sabihin mo ay galing sa Oxo at sige-sige Sputnik ng pag-ibig, aba, bawal pa rin yun. Isa nga ang bawal yan. Bawal, Mami D. Erwin Ocana, wala no? Bawal yan. Basta bawal yan. Kahit anong eskwelahan ang puntahan mo. Alam nila lahat yan. Sa ibang bansa, graduate students pinapayagan as long as hindi ka under ng supervision ng nasabing teacher. Akala ko ba sa motel mo ako dadalhin? Ba't pa mag-motel? Meron namang... Ano kayo pinagsasabi mo? Sa ating pagbabalik, itutuloy po natin ang kwento natin. Wala pong bibitiw mga kapatid. Sana'y nandiyan ka pa rin sa pagbabalik ng programang Sana Lord. Dito tayo sa